Ako po si Romnick Ruado Rosita alias Kajanjan. Isa po akong rebuilding MP. Ako po ay taga Pagsangahan, San Francisco, Quezon. Ako po ay pinanganak noong Marso 15, 1992. At sa kasalukuyan po ngayon, ako po yung isang magsasaka lamang na mababang uri. Ako po ay di nakatapos ng pag-aaral dahil kami po ay mahirap lamang. Una po sa lahat, kaya naisipan ko pong hinanap ko po ang makakatulong sa aming kahirapan. Sa mga ganung bagay po, bago po ako mahikayat ni Kaira, may pangyayari po sa aking buhay na di ko po inaasahan. Una po, kami po inanayaman nung kaibigan ko po. Matalik ko po siyang kaibigan. Pumunta kami sa Sayawan. Hindi ko po inaasahan yung pangyayari po na yun, na mayroon pala siyang tatargetin doon na tao. Di ako naman po tiwala sa kanya at talagang kami po magkasama sa Sayawan. Di ko po alam ang kanyang ginawa at dinaril na lang po niyang bigla yung tao. Ako po ang napagkinalaan ng pamilya ng tao na nabaril. Kaya sa ngayon, ako po nagtatago. Talagang sa sobrang takot po kahit saan po ako makarating dahil po sa aking pangamba at ayaw ko pong mapahamak ang aking sarili. At nakilala ko po si Kaira at siya po yung tumulong sa akin na ako po pumasok sa MP. At ako po kanyang pinaliwanagan tungkol sa ipinaglalaban po nila. Kaya ako man po may problema sa aking sarili at ako po natatakot at di na po ako makauwi sa amin. Yun na lang pong paraan na ginawa ko na makapasok po ako sa NPA. At ako po na-organisa po ng mga kasama. Noong September 1, 2011. At nung nandun na po ako sa Hukbo at ako po matagal na kumikilos at kasama na po nila ako sa kilusan. At di doon ko po nakita ang sistemang uri nila na di ko po nakursundahan dahil sa unang-una po kami po nakikikain lang sa masa. Naranasan ko rin po sa Hukbo na wala pong kain sa isang araw at minsan pa po di na makalakad sa paglalakad dahil unang-una po sila ang pira nila kung saan na lang po napupunta. Di naman po kami nasusilduhan nila talaga. Minsan pa talagang binabangi po namin ang saging na puso upang makakain lang po kami. Minsan mura na lang po ang kinakain namin. At kung minsan lang po sa aking karanasan, talagang kami po nagtatago sa kabundukan dahil sa naandyan po ang mga kasundaluhan na humahabol sa amin. Minsan kami po nagkakasakit at kami po walang magawa dahil sa takot namin. Kami po tumatago na lamang. At naranasan ko pa po sa kilusan na ako po bastusin ng aking kasamang lalaki. Ako po ay kanyang ginapang at siya po pala isang bakla. At di sa mga ganung bagay po, agad-agad ko pong pinarating ko po sa kasama at sa nakakataas ang aking problema. Ngunit di po ako natulungan. Ako po ay walang nagawa sa aking paglapit sa kasama sa nakakataas sa amin. At sa ganung bagay po, kaya po ako umalis sa kilusan dahil mali po ang kanilang sistema na may napalakad sa loob ng organisasyon. At sa pamamagitan po ng 59 IB, ako po ay kusang loob na sumurrender noong September 8, 2012. Sa kasalukuyan po sa buhay ko po ngayon, ako po ay nakararanas na kumain sa maghapon at sa ngayon po ay maayos na po ang aking buhay at ako po ay natulungan ng gobyerno na makapagbagong buhay. At sa ngayon po, nakikita ko na po ang aking mga magulang at nakakauwi na po ako sa amin. Noon po ang pagkakilala ko sa kasundaluhan ay napakalupit po. Kaya ngayon po nandito na po ako sa gobyerno, di talagang nakita ko po ang kanilang uri na talagang mapagmahal po sila sa kapwa nila. Noon po ang paliwanag po sa akin ng mga kasama, pag kami po ay nahuli ng kasundaluhan at kung sumurinder po, ako po ay pahirapan.
Ngunit sa kanilang mga paliwanag po sa akin ay taliwas pala po. At di totoo po yung kanilang paratang sa kasundaluhan. At sa ngayon po ako po nandito at namumuhay po ako ng payapa. Ang mga sundalo pala po ay mababait at handa po silang tumulong. Handang tumulong sa amin. Sa aking mga kasama po na namumundok pa, ako po ay nananawagan sa inyo. Sana po kayo bumaba na. Dahil sa wala pong pangyayarihan ang inyong buhay kung naandyan po kayo sa kilusan. Sa ngayon po ako po ay nagpapayo sa inyo at sana ay makarating po sa inyo na pinakantaliwas po yung ginagawa ninyo na bagay na iyan. Dahil sa hindi po tama na gawain yung ginagawa po ninyo dyan sa kilusan. Kaya po nandito at nagpapayo po sa inyo, sana ay bumaba po kayo at makipagkaisa po kayo sa mga kasundaluhan. Dahil sa magandang hangarin po ang kanilang gagawin sa atin. Dahil bibigyan po nila tayo ng magandang buhay at tayo ay may pag-asa pa na makapagbagong buhay. Sundalo Rebelde. Ano ang tunay nilang kwento? Kwentong kapupulutan ng aral. Kwentong magpapatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Subaybayan ang mga pagsasadula ng mga tunay na kwento ng rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan na iniwan ang armadong pakikibaka at pinili ang magbagong buhay. Gayon din ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa pagtatanggol sa inang bayan. Ito ang katotohanan. Mga kabayanihan ng Kawal Pilipino. Tuwing Sabado, alas 9:30 ng gabi sa Abot Kamay sa DZRH. Kasama sina Katotong Bing Formento at Karen Oyong. Ito ang katotohanan. Mga kabayanihan ng Kawal Pilipino.